Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Howl in the Forest. Habang nag-e-explore ang magkakaibigang to sa gitna ng kakahuyan sa kanilang page na Herb Explorer, kung saan makikita mo na pinupuntahan nila ang mga remote at abandoned places. May natagpuan silang butas sa gitna ng gubat at dahil sa pagiging thrill seekers nila, pinili nilang pasukin to at i-explore. 7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't. Moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. Sa loob ng tunnel, sinuot at ginapang nila ang maliliit na butas. They unexpectedly found the baby's clothes. Ang sabi nga nila, kung may masasamang loob, ito ang perfect place para itago ang krimen na gagawin nila. Nasa loob sila ng tunnel ng 5 oras bago nila matagpuan ang labasan nito. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-e-explore, may isang bagay ang hindi nila napansin at ito ang kumuha ng atensyon ko. Tignang mabuti, nang pinapakita ng isa sa kanila ang loob ng tunnel, pag-pan niya ng camera pakaliwa, may na-capture siyang mukha sa gilid at mabilis din itong nagtago. Makikita mong ito ay nakamasid sa kanila at tila nagtataka kung bakit may ibang tao doon. Parang nakasuot ito ng maskara na may mapupulang mga mata. Ang nakakapagtaka, wala naman daw ibang tao sa loob ng tunnel kundi silang magkakaibigan lang. At wala na silang ibang na-encounter na kakaiba sa 5 oras na nasa loob sila ng tunnel. Ano sa tingin niyo ang mukhang nakatingin sa kanila? Elemento o taong may kinalaman sa mga natagpuang damit ng bata? Ikaw na ang magpasya. Innocent Hunting. Isang ina ang nagbahagi ng mga kakaibang nangyayari sa loob ng pamamahay nila. Ang sabi niya, nagkakaroon ng mga activity sa bahay lalo na kapag andyan ang mga anak niya. Simula ng 2022 hanggang 2024. Meron lang siyang 7 video sa page niya at ito ay laging patungkol sa supernatural. Ngunit matapos ang huling video niya na ipinost niya noong November 2024, wala na siyang naging update pa. Isang beses habang nasa sala sila ng anak niya, ito ang nangyari. Close the door. Can you close the door, please? What the fuck? Let me ask. Open the door if you need help. What the? You do? Oh my! It opened it wide as shit. Oh my god! Close the door if you need I help. swear to God, I put it on. Oh my! What is it doing? What the? Bro, no! I'm scared. Yes, I knew. Yes, I knew. Elgin, Daniel, please. do you see it? Elgin, No. can you please? It's closed all the way, bro. Habang naglalakad ang anak niya, makikita mo ang pinto sa gawing dulo na bigla na lang bumukas ng mag-isa. Dito ay kinumpronta na niya ang espiritu sa bahay nila at nagbigay siya ng command na muling isara ang pinto. Hindi nagtagal, makikita mong nagsarangang muli ang pinto. Matapos nun, muli silang nagbigay ng commands at hindi na naman sila dinisappoint ng multo sa bahay nila. Pero kung nung una medyo dahan-dahan pa ang pagbukas at sara ng pinto, ngayon mas intentional ito. However, ang talagang nakakabahala ay ang nakunan niya sa CCTV sa kwarto ng mga anak niya. Panoorin. Sa video,
makikita mo ang magkapatid na mahimbing ang tulog nang bigla na lang nahulog ang headphones sa harap nila. Hindi lang ito basta bumagsak. Dahil kung re-reviewin mo ang video, makikita mo na parang may nakahawak dito. Bago nga ito mahulog ay makikita mo ding bahagya pa itong umangat bago hilain ang kable ng headphones. May mga nagsasabi na baka may aso o pusa sila pero wala silang alagang hayop. Kung ganoon, ano kaya ang nakita nila sa video? Maaari kayang actual apparition ito ng multo pero tanging kamay lang nito ang nabuo? O may paliwanag ka sa nangyari? Grandma's Company. Ang isa nating ka-goosebumps na si Mary ay nagbahagi ng kanyang nakunang video ng lola niya. Ang sabi niya, ito lang daw ang unang beses na may nakita silang anomaly sa CCTV nila. Kung ano yon, sabay-sabay nating panoorin at kayo na ang humusga. Makikita mo ang lola niya na nakahiga lang sa mattress. Tila unaware siya sa nangyayari sa paligid niya. Makikita mo ang orb na lilipad-lipad lang malapit sa kanya. Sa simula may pagka-linear ang kilos nito, pero nang pumunta ito patungo sa lola niya, makikita mong mas naging fluid ang galaw nito. Bahagya itong nagpunta sa ulunan ng lola at saka nagpunta sa gawing paanan niya. Walang ibinigay ang sender kung ano ang history sa bahay nila. Pero ano sa tingin mo ito? Maaari nga kayang orb ang nakunan sa video? O ito ay sapot lang ng gagamba na hinahangin-hangin? Mga ka-goosebumps, maikling commercial muna tayo. Sana ay masuportahan niyo ang isa kong channel na Amang Ilaw Tales Tagalog Horror Stories. Ito ay puno ng mga nakakatakot na kwento na sigurado akong kagigiliwan din ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. At kung nais mong ibahagi ang iyong kwento dito, maaari mong i-email ito sa goosebumpstopstories@gmail.com. O paano, kita-kita tayo sa kabilang channel ha? At tiyak nakikilabutan ka din sa mga kwento dito. Tuloy-tuloy ang takutan. Hit signature. Video ng isang worker sa isang local courthouse sa US ang nakunan nila. Sa trabaho ay ini-inspect nila ang buong courthouse at ang ilan sa mga gamit nila ay metal detector at thermal camera. Ilang linggo na din silang nasa courthouse at sabi niya, iba ang pakiramdam ng workers sa loob ng gusali. Parang may something na hindi nila maipaliwanag. Noong unang linggo nila sa trabaho, may napansin sila sa thermal camera at hindi nila alam kung ano yon. Pero nang muling magpakita to, nakahanda na sila para videohan to. No, it's not. I mean, I called this once right away. I was like, why? As you can see, merong heat signature na lumabas sa pinto kahit wala namang tao doon. Makikita mo ang actual na nakunan nila sa video at ang kuha ng thermal camera. Walang kahit sino sa pinto ngunit may tao kang makikita sa thermal image. At some point, makikita mo pa nga ang nabuong imahe sa thermal camera na kumakaway sa kanya. May nagsasabi na maaaring reflection lang ng nagve-video ang nakikitang figura, pero kung titignan ang anggulo niya sa pinto, hindi siya direktang nakatutok dito. Kaya malabo din ang explanation na yun. Bukod doon, makikita mo din ang kilos ng may hawak ng camera at ibang-iba ito sa kilos ng nakukunan niyang heat signature. Ang paniwala nila, ito daw ay ang kaluluwa ng babaeng na convict na nasentensyahan at naparusahan ng pagkamatay sa court na iyon. Tila andun pa din ang kaluluwa niya
dahil hindi pa din ito matahimik sa nangyari sa kanya. So, what do you think? A ghost or is it something else? Phantom audience. Nagkakasiyahan ang pamilya isang gabi dahil sa maliit na okasyon na ginanap mismo sa bahay nila. Nagkasama-sama ang pamilya at hindi buo ang party kapag hindi tumugtog ng gitara ang lolo nila. Ang lolo niya ay bihasa sa pagtugtog at hindi ito mawawala kapag ganitong may okasyon. Ang forte niya ay ang mga traditional Mexican songs. Habang ini-entertain ng lolo niya ang buong pamilya, naisipan ni Cindy na videohan ito, ngunit sa gitna ng kasiyahan, may ibang tagahanga din pala ang nanonood sa lolo niya. Te falta practicar. Ayan. Me voy para colgar en el TikTok. Para no te falles porque te voy a colgar en el TikTok. En el pecho se arranca, vuelvo a poner. Orgulloso me siento De ser guamanguino. Sa video, makikita mong magaling na ibinabahagi ng kanyang lolo ang natatangi nitong talento. Sa simula wala namang kakaiba, pero nang itutok ni Cindy ang camera sa harapan ng lolo niya, sa bintana, biglang lumitaw ang hindi maipaliwanag na puting figura. Malinaw mong ang makikita ang katawan at mukha nito. Puting-puti lang ang kulay nito at tila na-enjoy din nito ang musika ng lolo niya. Halos naka-extend pa nga ang leg nito para lang makita ang ginagawa nila sa loob ng bahay. Hindi din naman ito reflection na mula sa salamin dahil makikita mo kung saan nakasilip ang mistulang imahe. Ito ay bukas sa magkabilang gilid. Ang pinagtataka pa nila habang nagve-video sila ay hindi nila napansin ang figura sa bintana. Rumihistro lang ito sa camera niya, kaya mapapansin mo, wala silang naging reaksyon nang magpakita ito sa bintana. Ano kaya ang pakay nito at bigla itong nagpakita doon? Eto ba ay kaluluwang humahanga at naaantig sa pagtugtog ng lolo niya? O hindi kaya ay dating kasamahan niya na yumao na? Ikaw na ang magpasya. River Ghost. Nagpadala ng video at photos ang kaibigan ni Wayne na si Christy nang minsang naisipan niyang maglakad-lakad sa gilid ng ilog isang hapon. Ang sabi ni Christy, malayo pa lang ay may naaaninag na siyang kakaibang bagay pero hindi siya sigurado kung anino ba ito. Kaya nang mapalapit siya sa nakikita niya, nagpicture at nagvideo siya. Ito ang kanyang nakita. Zoom in. Zoom in. I'm trying to see if it moves. Take a photo of that. Nakita mo ba yon? Sa gitna ng ilog, may kung anong bagay ang nakatayo doon. Ang figura ay nakasuot ng itim at mapapansin mo din ang puting mukha nito. Para nga itong nakamasid lang din sa kanila at andun lang siya, hindi gumagalaw. Hindi din ito nadi-disrupt ang flow ng tubig sa ilog kahit na medyo malakas ang agos ng tubig nung nabidyohan nila ito. Para nga daw itong pari nung sinaunang panahon na nakasuot ng itim at mahabang robe na may hood sa ulunan nito. Ang sabi naman ng iba, pwede mo din ihalin tulad to sa mage o hindi kaya ay kay kamatayan. Ito ba ay babala sa kanila na may masamang mangyayari sa kanila? O pwede din kayang tao to na gumagawa ng prank sa mga taong dumadaan sa ilog noon. Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.